Hi, hello po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw po muli. Nagbabalik po muli ang Eric's Vlog. At ngayong araw ho na ito ay pag-usapan ho natin yun ho nangyaring proklamasyon ho ng nanalong 12 senador ho doon sa nakalipas na eleksyon noong May 12, 2025. So kahapon ho, pagkalipas ng 5 araw ay naiproklama na ho sila. At sa aking obserbasyon ay ito na ang pinakamabilis na proklamasyon ng mga senador dahil umabot lamang ng 5 araw mula ho nung naghalalan kumpara ho sa mga nakalipas na eleksyon na medyo natagalan ho ang pagproklama sa mga senador. Kahapon ho, May 17, 2025, ginanap ho yung proklamasyon ng mga nanalong 12 senador at ito ho ay ginanap doon sa Manila Hotel at naging simple lamang ho ang programa simula ho sa umpisa hanggang sa katapusan ho sa pagproklama ho ng mga senador. So inumpisahan ho ang programa sa pag-awit ho ng pambansang awit ng Pilipinas na kung saan ho ay lahat ho ng naroon ay sumabay sa pagkanta po ng ating pambansang awit na Lupang Hinirang. At pagkatapos ho nun ay nagbigay ho ng makabuluhang speech ang COMELEC chairman po na si George Garcia. Bahagi ho ng kanyang speech doon, sinabi niya ho doon na ang mga Pilipino daw ho ay aware na sa kapangyarihan ho ng pagboto. Binigyan din ho niya doon sa kanyang speech na namumukod tangi daw po ang tinig ng kabataan, ang mga millennial at Gen Zs. Sila daw ho ay tumindig sa ating kinabukasan dahil ho sa kanilang grupo ay sila ho ang may pinakamalaking porsyento ho na nakilahok at bumoto ho nitong nagdaang eleksyon May 12, 2025. Ayon ho sa datos ng COMELEC, ang kabuuang registered voter po nitong nagdaang eleksyon ay 69,673,655 at ang millennials ho doon ay 25.94 million. Ito ho yung mga pinanganak noong 1981 hanggang 1996 at ang kabuuang boto ho nila ay umabot ho sa 34.15% sa kabuuan ho na 100%. At ang Gen Z po na grupo ay 21.87 million ang nakilahok ho sa eleksyon. Sila ho yung pinanganak noong 1997 hanggang 2007 at ang porsyento ho nila ay 28.79%. At yun naman pong Gen X na pinanganak ho ng 1965 to 1980, ang total ho na bumoto ay 17.64 million at ang porsyento ho sa kabuuang sandaan ay 23.22%. Ang baby boom ho na pinanganak noong 1946 hanggang 1964 at ang silent gen na pinanganak noong 1928 to 1945, ang kabuuan ho na bumoto nitong nagdaang eleksyon ay 10.5 million. At lumalabas ho sa kabuuang 100%, 13.83% lang ho ang bumoto ng mga baby boom at silent gen. Medyo mahaba-haba ho ang speech ni COMELEC Chairman George Garcia pero naging makabuluhan ho ang kanyang Tagalog ho na speech sa harap ho ng mga naroong mga nanalong senador at mga iba pang mga taong naroon ho sa proklamasyon ng 12 senador. At pagkatapos ho ng pananalita ni COMELEC Chairman George Garcia ay nagsimula na pong tawagin isa-isa ang 12 senador ho na nanalo nitong nakaraang eleksyon May 12, 2025 at nagsimula po ang pagtawag mula po sa ika-12 na pwesto hanggang doon po sa top 1. So yun po ang nangyaring pagtawag sa mga nanalong
mga senador. At sa pagtawag ho sa mga senador ay binigay ho yung certificate of canvass at itinaas ho yung kamay, at pagkatapos ho nun ay nagsalita ho ng kaunting mensahe. Pagkatapos nun ay sumunod na ho ang mga iba pang mga nanalong mga senador. So yun ho ang naging programa sa pagtawag ho ng mga nanalong 12 senador. So ang una hong tinawag na elected senator na pang-12 ho ay ito hong si Amy Marcos. Siya ho ay nakakuha ng 13,339,227 votes. So yan din hong mga numero na yan ang nakalagay ho doon sa binigay sa kanila na certificate of canvass. At pagkatapos ho dyan ay hiningan ho si Amy Marcos ng maikling pananalita. Ang sunod pong tinawag na new elected senator ay ang number 11 po na si Lito Lapid, at siya ho ay nakakuha ng botong 13,394,102 votes. So yan din po ang nakalagay doon sa certificate of canvass na ibinigay po kay Lito Lapid. At ganoon din po ang format, hiningan din po siya ng maikling pananalita. Ang sumunod po na tinawag ay ito pong si new elected Senator Cabil Villar na nakakuha ho ng kabuang botong 13,651,274. Siya ho ay pang-10, at yan din ho mga numero na yan ang nakalagay ho sa certificate of canvass na ibinigay ho kay Camille Villar. At sa kanyang maikling panalita ay medyo naluha-luha pa po siya sa pag-alala ho sa pagbanggit sa kanyang mga magulang. Ang ika-10 na tinawag bilang nanalong senador ho ay ito pong si Senator Pia Cayetano na meron hong kabuang boto na 14,573,430 votes. So yan din ho nakalagay sa certificate of canvass na binigay ho kay Senator Pia Cayetano. Ang sunod ho na tinawag na new elected senator ay ito hong si Tito Soto, ang nagbabalik ho na senador, at sa kanya hong kabuuang boto na nakuha ay umabot ho sa 14,832,996. At doon ho sa kanyang speech ay sinabi niya ho yung tungkol ho sa kanyang mga ninuno na naging senador din, at yun hong kahalagahan ng legacy sa Senado, at yun hong maaring sumunod sa kanyang mga yapak dun ho sa mga susunod na henerasyon, dun ho sa kanyang mga angkan. So yun ho ang naging speech ho niya pagkatapos ho matanggap ang certificate of canvass at itaas ho ang kanyang kamay. Ang sumunod hong tinawagan ay ito hong nagbabalik uling senador na si Senator Ping Lacson na naging number 7 ho sa dami ho ng total votes, at ang kanya hong total votes ho ay umabot sa 15,106,111. At sa kanya hong speech ay binanggit niya ho ang tungkol ho sa hindi pagnanakaw o pagkuha sa hindi mo pag-aari. At doon ho ay kwento niya ang tungkol ho sa kanyang kapatid na nakapulot ho ng 1 sentimo, at nung tinanong ho ng kanyang ina ay pilit hong pinasasauli kinabukasan yung hong napulot na sentimo, dahil ho sinasabi ho ng kanyang ina na dapat ho ibalik doon sa may-ari. So yun ho ang binigyang diin ho ni Ping Lacson yung tungkol ho doon sa kahalagahan ng hindi pagnanakaw. Ang sumunod hong tinawagan ay itong number 6 na si new elected Senator Rodante Marcoleta. So ito ho ay nakakuha ng kabuang boto ho na 15,250,723 votes, at siya ho ay pang-anim. At doon ho sa kanyang speech ay pinasalamatan niya ho ang malahat ho ng sumuporta sa kanya, at yun hong bubuo sa COMELEC na naging maganda ho ang kinalabasan at naging mabilis ang halalan ngayong 2025.
At pagdating naman ho sa number 5, dito ho sa pagkapanalo ni Senator Francis Kiko Pangilinan ay iba ho ang umakyat at tumanggap ho ng certificate of canvas ng nanalong si Kiko Pangilinan, sapagkat ang tumanggap ho dyan ay ang kanyang ate na si Maricel Pangilinan Arenas. At sinabi ho niya doon nung speech ho ay hindi ho nakadalo itong si Kiko Pangilinan sapagkat uma-attend ho ng graduation sa Amerika ho kasama si Sharon Cuneta doon ho sa kanilang pangalawang anak. Kaya hindi ho nakarating at pagkuso itong si Maricel Pangilinan ho ang nagbasa ng mensahe ho na pinadala ni Kiko Pangilinan. Ang kabuuan hong boto na nakuha ho ni elected Senator Kiko Pangilinan ay umabot ho sa 15,343,229. Ang sunod ho na tinawag na elected senator ay ito hong nag-number 4 na si Erwin Tulfo na nakakuha ho ng botong 17,118,881 votes. So sa kanyang speech ay pinasalamatan nyo ho ang COMELEC, ang buong team na bumubuo sa pagsaayos ho at naging mabilis ang halalan. At doon din ho ay pinasalamatan niya ang lahat ho ng kanyang mga supporters. Ang sumunod po na tinawagan ay ito pong nag-number 3 na new elected senator na si Senator Ronald Bato de la Rosa, at siya ho ay nakakuha ng botong 20,773,946 votes. At sa kanya pong speech ay pinasalamatan din po niya ang bumubuo ng COMELEC at lahat ho ng Pilipinong sumuporta sa kanya ay kanya rin hong pinasalamatan. At ang sumunod po dyan na tinawagan na new elected senator ay ito pong si Bam Aquino na nag-number 2 po sa buong ranking ng mga nanalong senador. At siya ho ay nakakuha ng botong 20,971,899 votes. So yan ho si Bam Aquino, at naging simple lang din ho ang kanyang speech at nagpasalamat sa buong sambayan ng Pilipino at sa lahat ho ng bumubuo ng nagpatupad ng halalan, ang COMELEC po. At ang panghuling tinawagan ng new elected senator at ang nag-top number 1 ay walang iba kundi si Bongo. Siya po ay nakakuha ng kabuuang 27,121,073 votes. So yan ho ang kabuuang nakuha hong boto ni Bongo na nag-number 1 ho sa new elected senator itong nagdaang May 12, 2025 election. At doon ho ay nagbigay din siya ng mensahe pagkatapos matanggap ang kanyang certificate of canvas at itaas ang kanyang kamay. Ay nagbigay din ho siya ng pasasalamat sa buong sambayan ng Pilipino na sumuporta sa kanya, at ang pasasalamat din ho sa COMELEC ay kanya hong binanggit. So yan ho, na-proklama na ho ang mga nanalong 12 senador kahapon, May 17, 2025. At hanggang dito na lang po muna ang ating vlog. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nanonood ng aking mga video na ina-upload, and salamat po sa lahat ng nag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat.